mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 8, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may C Residences dyan yan sa may MUA Complex, Per Drive, Barangay Simitix, Pasig pa rin. At dadalhin po natin sa may Rich General Merchandise sa may Monarch Park Suite, Bradco Avenue, Baclaran, Paranaque. Okay, so magkatabi lang ito, Paranaque na kasi magkatabi sila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Okay, habang papunta tayo doon ay manatiling nakaplay po yan at makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kontratistang may joint venture agreement sa iba pang kontratistang dam sa Manumalyang flood control project. Muna tayo na ganito kalaki ang tax liability ito at hindi pa tayo tapos dito. Isinilin din natin yan dahil ang penalty naman ng sinampa natin ay unang-una makolekta at bayaran nila itong 7.1 billion pesos na ito. Naman sinumati na wala sa kanilang hanay ang posibleng kasabot ng mga Bisaya, kaya nakalutas sa hindi pagbabayad ng buwis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DCNS. Maraming salamat, Trisha Lindo. Inunsyon ng kampo ng mga Bisaya ang legalidad ng pagkakadine kay Curly Bisaya sa Senado. Balita mula sa Department of Justice at ni Radyo Patrol, Steve Raz, Steve. Rigang naniniwala ang kampo ng mga Biskaya na ang paghahain ng petition for habeas corpus sa korte ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mamalaya si Shirley Biskaya mula sa detention facility ng Senado matapos ma-cite in contempt. Sa interview sa DOJ, iginit ng abogado ng mga Biskaya na si Attorney Cornelius Samaniego III na dapat nang mapalaya ang kanyang kliyente dahil wala pang schedule ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi pa tiyak kung sino ang magiging bagong pinuno ng komite. Iginit din ng abogado na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa investigasyon at regular silang nagpupunta sa DOJ para sa case close-up. Tumanggi munang magkomento ang abogado hinggil sa pagpupulong ng DOJ kaugnay ng Witness Protection Program Bail-in sa inihaing kasong tax evasion ng PIR laban sa kanyang mga kliyente. Samantala, hindi nakadalo sa pulong si Sara Vizcaya dahil umano sa masamang pakiramdam niya si Kirby Vizcaya at ilang dating opisyal ng DPWH lang ang tumalo. Tiniyak naman ni Sergey Samaniego na dadalo ang mag-asawang Vizcaya sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Manumalyang Flood Control Project. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMS. Thank you, Steve Raz. Suportado ng ilang kongresista panawagan sa Senado na tuluyang tanggalin ang program appropriation sa panukalang 2026 National Budget. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! FIC Health Assistant Minority Leader Robert Nadal kailangan ng tanggalin ang unprogram appropriation sa taunang pagbalangkas sa pambansang pondo. Pa na maaaring magsilaan ito para sa labis na paggastos sa posibleng magpasina sa disiplina at pangangasiwa sa pera. Pinanawagan sa President Vicente Soto III ang pagbawal sa unprogram funds sa 2026 budget. Nauna na rin itong inapilani ang Bayan Party sa Senator Sendanya at munisipyo kang Kamara na tuluyan ng alisin ang unprogram appropriation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DCMS. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginigit ng Senate Minority na walang namumuong kudeta sa liderato ng Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Sinabi ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na sa ngayon wala silang balak na minorya na agawin ng liderato ng Senado. Tapos sa interview, iginiti Cayetano o sa press conference, iginiti Cayetano kung mayroon mang nais na palitan ang liderato sa Senado, yan ay ang kanilang mga taga-suporta. Hindi kami nag-uusap sa minority na kung meron na sino o kung paano, kung ano. Kasi tingin nga namin, happy pa sila sa majority. And I think we have a role to play in the minority.
But usually it doesn't happen when it's noisy kasi nga nagbabantayan. Siya ang miyembro ngayon ng minorya at kailangan lang ng 4 na senador para magiging mayorya sila sa Senado. Una nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kumpiyansa siyang hindi mapapalitan bilang leader ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, CCMM. Maraming salamat, Robert Mano. Si Senator Erwin Tulfo ang posibleng maging susunod na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sakaling tanggihan ng mga pinagpipiliang senador ang pwesto. Una nang sinabi ni Senate President Vicente Soto na posibleng pagpilian para maging chairman ng komite sina Senator Risa Ontiveros, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, JB Ejercito at Rapi Tulfo. Pero paglilinaw niya sakaling walang tumanggap sa posisyon, otomatikong aakyat ang Vice Chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo na anyay good choice na maging kinatawan ng Senate Blue Ribbon. Una nang tumanggi mula sa mga pinagpipilian sina Senator Rafi Tulfo at Senator JB Ejercito. Bumaba sa 3.9% ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Agosto. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipino na mas mababa kumpara sa 5.3% noong Hulyo. Samantala, bumaba rin ang underemployment o mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na mapagkukunan ng kita sa 10.7% noong Agosto mula sa 14.8% noong Hulyo. Kumpiyansa ang Malacanang na hindi maapektuhan ng issue sa korupsyon ng pagpasok ng mga potensyal na investor sa bansa. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Justore. Christian! Jeff, kampante ang Malacanang na lalong maiinganyo ang mga dayuhang negosyante na mamumunan sa Pilipinas dahil sa aktibong paglaban ng mamahalaan sa problema ng korupsyon. Sa first briefing, aminado si Palace Press Officer Claire Castro na maaaring makaapekto sa ekonomiya at pagpasok ng investment ang issue ng katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Pero, pasusuan niya ng mga negosyanteng na ekita ang gobyernong aktibong lumalaban para matutukan ang korupsyon at ipinaglalaban ang karapatan ng taong bayan. Naniniwala ang Malacanang na sa ganitong paraan, mas lalo magkakainteres at magpapatuloy ang kanilang tiwala na maglagang at pagbukas ng puhunan sa Pilipinas. Sa datos ng pamahalaan noong Marso, umabot sa 4.6 trillion pesos ang halaga ng strategic investment na nakuha ng Pilipinas at inilagang sa iba't ibang sektor. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, dito? Ito ang Radyo Patrol. Christian Justore, CCMM. Thank No you, problem. Christian Justore. Sa ibang balita, ipinatupad ng bagong load limit can sa mga sco- sasakyan can still daraan go sa there. Magapit Suspension Bridge sa bayan ng Lalok sa Cagayan. Bilang pag-ingat kasunod ng bumagsak na Tigatan Bridge sa bayan ng Alcala. Balita mula sa Cagayan, natin naman ni Yeah. Harris, Julio Harris. Okay, sir. Thank you, ma'am. Mula sa 20 Take care. tonelada, ginawa ng 15 tonelada ang load limit o bigat ng mga sasakyang maaaring dumaan sa Magapit Suspension Bridge simula ngayong araw. Naglagay na rin kagabi ng mga signage o karatula ng babala malapit sa tulay. Pinatupad ng lokal na pamahalaan ng Lalo ang hakbang para matiyak ang integridad at maiwasan ng anumang sakuna bunsod ng overloading tulad ng nangyari sa 45 taong gulang na Tigatan Bridge sa bayan ng Alcala. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. So, paalam po muna pansamantala sa This is John Pareda, Philippine Channel, ang inyong pumupad. Paalam po.